Amen, hallelujah. Isa po mapagpalang umaga sa bawat isa at pagpalang gabi naman po sa mga nasa Middle East, katulad ko po. Ako po ang assistant pastor dito po sa DFC UAE Dubai. Ako po si Nathan, Brother Nathan. Ngayong gabi mo ngayong umaga po muli ay tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po ay umawit para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos sa akin ay umakay upang aking kaligtan ang kasalanan. Biyaya niya'y laan para sa akin, kaya dapat siyang parangalan. Salamat sa Diyos sa Kanyang habang ako ay kinalinga at pinatawad. Kay buti ng Diyos, biyaya niya'y sapat. Higit kanino man, siya lang ang dapat itaas. Kabutihan ng Diyos sa akin ay umakay upang aking kaligtan ang kasalanan. Biyaya niya'y laan para sa akin, kaya dapat siyang parangalan. Salamat sa Diyos sa Kanyang habag ako ay kinalinga at pinatawad. Kay buti ng Diyos, biyaya niya'y sapat. Higit kanino man, siya lang ang dapat itataas. Kailan paman sa puso ko ay pararangalan. Ang inyong dugo aking nagligtas. Salamat, O Diyos, sa inyong habag. Salamat sa Diyos sa Kanyang habag ako ay kinalinga at pinatawad. Kay buti ng Diyos, biyaya niya'y sapat. Higit kanino man, siya lang ang dapat itaas. Kay buti ng Diyos, biyaya niya'y sapat. Higit kanino man, siya lang ang dapat itaas. Hallelujah, Lord Jesus. Siya nga po, Panginoon, ang biyaya niyo ay sapat. Higit kanino man, Panginoon, kayo lang ang siyang dapat itaas, Panginoon, O God. Sapagkat kung kami lamang, wala kaming may pagmamalaki, Panginoon, O God. Ang iyong biyaya, ang iyong presensya, ang siyang nagpapalakas, nagbibigay ng katalinuhan, kalakasan, pag-asa sa bawat isa, kasiyahan sa aming Panginoon, O God. Salamat, O Diyos. We acknowledge that everything that we have done is because of you, O Lord Jesus. Ano mga achievement namin is because of you. We praise you, we worship you, O God. Lord, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral sa umagang ito, Panginoon, O God. Kayo po ang siyang manguna, O God. Gamitin niyo lamang po ako bilang tagahatid ng inyong mensahe, Panginoon. Ang inyong wisdom, ang inyong knowledge, ang siyang ma-share ko, Panginoon, O God. Wala pong anumang kaisipan ko
karunungan ko ang lumabas sa aking bibig, but from you alone, O Lord Jesus, ang masambit ko lamang. Gamitin niyo lamang po ako, ang inyong lingkod, Panginoon, O God. Lord, ganun din po, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Pakilinisin niyo po kami, Panginoon, O God, at gawing karapat-dapat na makarinig, makapag-aral ng inyong salita. Reveal to each of everyone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, hallelujah. Mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay most likely about freedom o kalayaan o fight for your freedom, kahit ano man niya, mga kapatid. About po sa kalayaan. Pero naiisip ko rin po is yung yung fight for your freedom. Bakit po? Kasi yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon is worth to fight. Bakit po? Kasi yun yung makakapag-ingat sa atin, makakapagligtas sa atin, makakapagturo sa atin sa paglalakad sa atin bilang Kristiyano. Amen po. Hindi ko pa pala po na-check kung okay yung mic. Okay po ba yung mic ko po? Amen. Hallelujah. Salamat po, Sis Jam S. Puri ng Panginoon. So, paano po ba makakamit yung kalayaan na to? Sa Galatians chapter 5 verse 1 at sa mga sumusunod. Galatians o mga Galatia chapter 5 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Ano ba yung kautusan na yan? Yan ba yung kapag yung bawal tumawid, nakakamatay? Basura mo, tapon mo, o ano ba yan? Ito po yung kalayaan na nagro-rule sa atin noon na hindi, well, alam nyo kasi sa Old Testament, there are like more than 600 plus na commandments. Ang iba doon ay civil law, yung iba ay parang parang mostly spiritual law, para mga ganon. Meron ding ano pa ba? Maraming batas na isinasagawa nung panahon na yun. At yung iba doon ay most likely parang nakakasakal, parang because you are required, that's why you are doing. So, pero syempre, inirerespeto naman po natin yung, for example, yung sa mga civil law na sabihin natin isa dun is yung eye for an eye, tooth for tooth, kumbaga yung mata sa mata, ipin sa ipin, kung anong ginawa mo na pagkakasala sa iba, yun din ang gagawin sa'yo. We respect that. At ang iba pang mga commandment na maaari rin naman nating sundin, but it's not to, hindi po yun para i-push sa iba, but it can be a commitment natin para sa Panginoon. Kasi for example, yung bawal lang kainin ng ganto, kailangan magkaroon tayo ng burnt offering, mga ganong kasi po nagiging kapag tayo ay parang ni-require at ginagawa lang natin yun sa pilitan, hindi siya nagiging mabangong samyo sa Panginoon, kundi nagiging mabaho pa nga po ito sa Kanya. Bakit? Kasi ang mga tao sabihin natin kahit sa panahon ngayon, parang gagawa lang tayo ng mabuti dahil we are expecting na tayo ay mabibless. Gagawa tayo ng mabuti dahil mayroong parangal. May mga ganon. O yung iba naman parang sabihin natin magpabida, magpakitang gilas. Ganon. So, hindi na siya nagiging pleasing sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, it's required because napipilitan tayo. Hindi na siya yung bukal sa loob natin. But, ang Panginoon po kasi is yung napiplease kapag yung laya tayo na gawin yung
kung ano yung makaka-please sa Panginoon. Sige po, tuloy po natin ang pagbabasa. Kaya manindigan kayo sa pananampalataya nyo at huwag na kayong magpaaliping muli. Amen. Sa verse 2, tandaan nyo ang sinabi ko. Ako mismo si Pablo na ang nagsasabi sa inyo na kung magpapatuli kayo para maging katanggap-tanggap sa Diyos, mawawalan ang kabuluhan ang ginawa ni Kristo para sa inyo. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo po dito sa verse 2, kung if you are keep striving mga kapatid, yung focus na gagawa ko ng mabuti para ma-please ko ang Panginoon, o hindi kaya magbo-burnt offering ako, hindi ako kakain ng ganito, pipilitin ko si sis na ganyan at i-re-required ko si ganito na sumunod sa gantong law, sa gantong commandment. So parang ang pinapalabas natin na may magagawa tayo para we can do something para tayo, kumbaga we will keep doing something na sa kakayanan natin para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Alam nyo, meron pong, sige, pwede natin gawin yan, pero meron siyang karampatang kailangan sundin. Sa verse 3, inuulit ko na ang sino mang magpapatuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautusan. Mga kapatid, uulitin ko po, sa Old Testament there are 600 plus, o sabihin natin sa pag-aaral there are like 613 commandments na kailangan sundin ng bawat mananampalataya. Syempre alam na natin yung 10 commandments, at ang iba po ay example na lang is yung yung sa Genesis chapter 32. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga Genesis chapter 32 verse 32. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang Israelita ay hindi kumakain ng litid sa magkatapat na buto sa balakang ng hayop, sapagkat sa bahaging iyon ay pinisil ng Diyos si Jacob. So like kumbaga magbe-benefit ba yun sa life natin? Parang okay, Jacob lang yun applicable, kumbaga. Again, kung gagawin natin to, but the target is ito yung commitment ko sa Panginoon. Gagawin ko to ng buong puso at masaya ko. It's okay lang kasi you're happy to do it to please God, but not because na may magagawa tayo. Kumbaga, still we have to humble ourselves na wala tayong magagawa, but in some point we are happy to do something na sabihin natin yung bawal kumain ng baboy kasi nga marumi ito. Pero syempre alam natin sa New Testament na hindi ang pinapasok sa ating bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi kung ano yung lumalabas sa ating bibig ang siyang nagpaparumi. Pero again, still it can be applicable na pwedeng yung iba kasi dahil siguro nga dahil nalalansan sila, pero yung iba naman is kumbaga yun yung commitment nila na hindi sila kakain ng baboy. Kumbaga it's allowed, but kumbaga sorry po mga kapatid, kinakabahan ako na hindi magkamali, pero but I ask God na yun nga, na yung salita niya lang ang siyang lumabas sa aking bibig, na hindi tayo, kumbaga we can do that, na hindi tayo napipilitan, we are happy to do that, but because we commit ourselves na magawa o nagawin yun para sa Panginoon, hindi para ito ay maiyabang natin, ay hindi ako kumakain yan kasi nga sabi sa ganito na mas karapat dapat ako sa inyo
Kasi nga, kayo kumakain ng ganyan. Hindi kayo nagbo-burnt offering tulad ko. Hindi sa ganung pamamaraan. But to show to our God na, Lord, at least I'm trying to do something na to remind na or to sacrifice na, Lord, kahit na gustong gusto kong kumain ng ganito, kahit na gustong gusto kong na gumawa ng something na para sa akin, ay ilalaan ko na lang sa inyo. At mas kumbaga, alam natin na mas may benefit na gawin ito para sa Panginoon. Amen po ba? Naiintindihan po ba natin yung nais kong ipunto? Na to sacrifice yung sa mga ginugusto natin para mabigyan natin ng karangalan ang Panginoon. And of course, we are not forced to do that, but because we are happy, we have the joy, and alam natin na sa Panginoon ng kababagsakan nun, hindi para tayo ay magyabang sa ibang tao. Amen po. Hindi para dahil makita ng batas na ginagawa natin ang mga pinagagawa. So, of course, yung mga civil law, we respect that na hindi dapat hindi dapat tayo mag-against dahil yun naman ay para sa ikabubuti ng bansa, ng bayan. Amen? At nilagay ng Panginoon para maging maayos ang bayan, maging maayos tayo bilang mamayan. So, verse 4, kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid, verse 4, kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nahiwalay na kay Kristo. Nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. Bakit po? Kasi nga, you keep striving, you keep trying hard para magawa yung mga batas na ito na hindi na kumbaga hindi na siya magandang samyo sa Panginoon. Dahil bakit? Alam naman ng Panginoon kasi nagagawa at gagawa tayo at although kumbaga hindi man natin sinasadya o napipilitan tayo na gawin natin ang bagay na hindi kalulugod ng Panginoon. Alam niya ng Panginoon. Alam nga ng Panginoon na tayo ay galing lang sa alikabok. He acknowledged that. But God, yung ating Panginoon mismo, ang gumawa ng mga, kumbaga ang Panginoon na mismo ang siyang apply na nun. Siya na ang gumawa ng mga bagay na yun in behalf of us. Bakit po? Siya lang ang may kakayanan na gawin yung mga bagay na yun, kumpletuhin ang mga laws na yun. At amen, ginawa niya po nung siya ay naparito. Sapagkat verse 6, sapagkat sa mga na kay Kristo, walang halaga ang pagiging tuli o hindi. Ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Amen po. Tingnan nyo O sige, sinusunod nga natin yung batas na hindi tayo kumain ng ganyan, huwag tayong kumain ng ganyan, na magkaroon tayo ng sacrificial, no, kung ano-ano, para masunod yung mga batas sa Biblia. Pero meron kang sama ng loob sa kapatiran mo, may sama ka ng loob sa kapatid mo, mainitan ng ulo mo sa ibang tao, wala kang pagmamahal. Nasaan yung pananampalataya natin? Yun nga sinasabi na baliwala yung ginawa ni Kristo at wala si Kristo sa kanila dahil ang ginagawa nila is to do their best in their own way. Amen po? Kaya nawawalan ng halaga yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. So yan. Verse 7, mabuti noon ang mga ginagawa ninyo. Sino ang pumipigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? 8, hindi maaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya. 9, isipin ninyo sana na ang maling aral ay parang pampaalsa.
So, pampaasa na kahit kaunting nakakapagpaasa sa buong masa ay ng harina. So, although mali yung, kumbaga, pagka napangalat yung maling aral, it sounds like nagkakaroon kasi ng ng dahil dumadami, nagmumukha siyang tama. Like, let's say for example, nagiging norms na ang pagtanggap sa mga o parang okay na lang na magkaroon ng divorce, magkaroon na lang ng paglalaglag ng bata. Normal na lang ang kahit na lalaki ay nagbibihis babae, ang mga babae ay nagbibihis panlalaki at kumikilos ng panlalaki against dun sa kasarian nila. Nagiging normal na yon. Kapag umagainst ka pa, magiging ika-cancel ka pa, ika-cancel culture ka pa. So, alam naman natin na ang mundo ay pasama ng pasama. Alam natin kung ano yung katotohanan. Amen po. 10. Umaasa ako sa Panginoon na hindi kayo magpapadala sa ibang pananaw. Parurusahan ng Diyos ang mga nanggugulo sa inyo, maging sino man sila. Kaya mga kapatid, kung sino man po yung gumagawa o nag-a-against na tayo ay makalapit sa presensya ng Panginoon, nangaasar sa ating pananampalataya, hindi tayo ang kumbaga hindi natin kailangan ipaglaban yon. Nakikita yan ng Diyos, paglalaban tayo ng Diyos. Sa atin, kailangan natin manindigan sa ating pananampalataya na hindi tayo mapalayo o hindi tayo maging katulad ng sa mundo. Amen po. Kaya nga dun sa may verse 1, di ba, binasa natin, kaya manindigan kayo sa pananampalataya nyo at huwag kayong magpaaliping muli. Amen? So, paano naman po, may 5 minutes na lang po. Sige po, last na po ito. Paano naman po makikita na tayo ay laya sa mga gantong bagay? Actually, mga kapatid, maliban po dito sa kalayaan sa mga sa law na mga ito, meron din mga kapatid na freedom sa freedom from sickness, meron din freedom from fornication, freedom from gambling, freedom from addiction. Alam niyo mga kapatid, ang mga panlaban lang dito ay ang salita ng Diyos. Kung tayo ay may sakit matagal ng panahon, katulad na lang nung babaeng dinudugo, lumapit lang po siya sa Panginoon at tinouch lang po niya yung laylayan ng Panginoon, gumaling siya. Dahil yun sa pananampalataya na kahit ang laylayan lang ay mahawakan niya, gagaling siya. Ganun din po sa atin. Sa ating pananampalataya, tayo ay, kung meron man kayong sakit, ano man po yan, o addiction man yan sa sabihin natin sa pinagbabawal ng gamot, o addiction sa sexuality, fornication, mga kapatid, ang Panginoon, i-acknowledge natin yun sa Panginoon at ang Panginoon ang gagawa na may alisto. Ang Panginoon ang gagawa na palayain tayo sa ganung mga bagay. Amen po ba? So, paano po malalaman na tayo ay laya? Sa bandang 13. Same po, Galatians chapter 5 verse 13 at sa mga sumusunod. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. So mga kapatid, kapag tayo ay lagi na lang nag-iisip ng, kumbaga nagkakaroon tayo ng anxiety, minuto, oras-oras, wag po tayo magpakakulong sa ganyang sitwasyon. Alam natin na tayo ay may Diyos na ang problema na handyan lang yan. Araw-araw merong panibagong problema at alam natin na ang problema natin para sa araw na ito ay sapat na para ma-overcome natin yon sa tulong ng Panginoon. Amen? Hindi natin kailangan na
iisipin pa yung para sa bukas, yung susunod na bukas, yung susunod na buwan. Pag tayo ay nagkakaroon ng anxiety, nakukulong kasi tayo sa kakaisip ng kung anong problema ngayon, anong problema bukas, mga susunod. Mga kapatid, palayain natin ang sa ating sarili sa mga ganyang sitwasyon. Amen po. So, paano natin malalaman? Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang pangapagnanasa. So, may reminder po dito, no? Although we are free to do anything, but kumbaga dapat maging benefit sa atin to, benefit sa mga taong nasa paligid natin, at mapilis ang Panginoon. Amen po. So, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo't magtulungan. Amen po. So, yan yung gustong pairalin. Ayan ang gusto ng Panginoon na pairalin natin sa ating pananampalataya, na magmahalan. Sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. 15. Ngunit kung patuloy kayo mag-aaway-away away-away na parang hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. So, ang taong laya ay may buhay na yung may pagmamahal sa kapwa. So, yung taong laya ay yung may namumuhay sa banal na spirito. Sige po, last na po to. Yun po yung sinasabi natin sa verse 19, yung sinasabi po natin na about sa pag tayo ay we are not free. Ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila: sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, at iba pa. Mababasa nyo po yan sa verse 19 to 21. Pasensya na po, maubos na po kasi yung oras. Pero dito po sa 22, ngunit ito ang bunga na makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na spirito: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Amen po. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Bakit po? Dahil ginawa na po ng ating Panginoon ang lahat ng mga utos na yan. Siya na po ang fulfillment. Kumbaga, sa 24, ipinako na ng mga na kay Kristo ang mga pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil nga namumuhay tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. 26, huwag tayong maging mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ng inggitan. For short, tayo ay mabuhay sa pagmamahal. Amen? Sa pagmamahal na katulad ng kay Kristo Jesus. Purihin po ang Panginoon, nawa may naintindihan po ang bawat isa. Ang nais lang pong ihatid ng ating Panginoon sa umagang ito na ilaya natin ang ating sarili sa mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, unang-una. Pangalawa, ilaya natin ang sarili natin sa bagay na hindi tayo masaya. Kasi may mga pagkakataon po kasi na although masaya tayo nung una, pero our body keep doing it kahit hindi na tayo masaya. Dahil sa una, it's like a fleshly desire. Like, say for example, yung pagsaswipe sa Facebook. Unang video, natuwa ka. Pangalawang video, natuwa ka. Pang-apat, pang-lima. Nakaisandaan ka na, hindi ka na natutuwa, pero your body keeps scrolling. Your eyes keep seeing those things na hindi naman nakakatuwa na sa'yo. Bakit? Dahil nakakulong na tayo sa ganung mga bagay. Ano pa? Maging laya sa pag-aalala. Of course, maging laya sa paggawa.
ng kasalanan at laya sa paggawa ng kabutihan, paggawa ng kalooban ng ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa ginawa niyo doon sa krus. Salamat, Panginoon, na sinacrifice niyo ang inyong sarili para sa amin, Panginoon. Na kami ay maligtas, Panginoon. Lord, tinatanggap po namin ito, Panginoon, God. Salamat, O Diyos, na dahil sa inyong banal na Espiritu, salamat, banal na Espiritu, na kami ay inyong ginagabayan, kinakausap, kinakalabit kapag kami nagkakaroon ng mga pagkakamali. At salamat, Panginoon, na nandito yung conviction sa aming puso kapag may mga nagagawa kaming hindi napiplease ang pangalan ninyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. At Lord, dalangin ko sa bawat isa na tulungan nyo kami na maging laya sa mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo. At maging laya kami na gumawa sa mga bagay na ikalulugod ninyo, Panginoon God. We ask, O God, na turuan nyo kami na maging humble, na masurrender namin ang buhay fully sa inyo upang maging lubos ang pagsamba namin sa inyo, pagpupuri, Panginoon God. Salamat, O Diyos. Panginoon, dalangin ko sa mga papasok sa kanilang trabaho. Gabayan niyo po sila, ingatan niyo po sila, cover them, protect them, O God, with your holy blood, O God. Guide them, O Lord Jesus, at kung ano, protektahan niyo po sila, ilayo niyo po sila sa mga tiyak na kapahamakan. Salamat, Panginoon, O God. Sa amin naman po na tutulog, Panginoon, bigyan niyo po kami ng panibagong kalakasan sa pagising namin at mga makalangit na panaginip, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming samang dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory po, mga kapatid.